Amen? So, dadako tayo sa ating pagbibigay, pagbabalik sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang binigay kasi all belongs to Him. Amen? Para sa Kanya lahat to. Amen? At nanggaling lahat sa Kanya. Kung ano yung meron sa atin, no? He belongs to Him. Amen? So, in the book of Psalms, chapter 24, verse 1, it says, "The earth and everything on it, including its people, belong to the Lord. The world and its people belongs to Him." Amen? So, wala pong pagmamayari sa atin. Amen? Lahat po yun ay sa Diyos. Bakit? Kasi unang-una, nagbigay siya ng physical life. In the book of Genesis, chapter 1, verse 2, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. Kaya nabigyan tayo ng buhay. Physical na buhay. Amen? Binigay niya itong mundo na ito, binuo niya ito para sa atin na tagapangalaga. Amen? So, dapat ati pong palagahan kung ano yung meron sa atin. At meron dapat tayong satisfaction sa buhay natin. Amen? Kasi bakit? Oo, ginawa lahat to ng ating Diyos. Pero hindi ito lahat ay para sa iyo. Amen? So pangalawa, He gave a spiritual life sa bawat isa. Kasi bakit? Hindi ang buhay natin dito ay hindi lamang hantong na mamatay tayo ay tapos na. Meron pong spiritual. Kaya meron tayong heavenly. Amen? Heavenly places na para sa atin na piniprepare ng ating Panginoon. Kaya yung pagsinta, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin, bumaba sa dito, amen, upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya binigay niya sa atin, no, yung Espiritu Santo para ipamuhay natin dahil hindi nga hantong ang ating buhay dito sa mundo. Amen? Meron pa tayong second life na inaasam. At pinapangako natin, Diyos, na bibigyan ka ng buhay ng walang hanggan doon. Amen? Na kung saan na walang anay at wala ng magnanakaw sa buhay na yun. Amen? Kaya ibalik natin yung nararapat para sa Kanya. At lastly, He gave a nature. Itong nakikita natin sa paligid natin. Amen? Lahat to ay sa Kanya. At hindi sa kalakasan mo, hindi sa katalinuhan mo kung ano yung gaano ka kayaman o gaano karami yung building na napatayo mo. Amen? Kasi sinabi sa book of Ecclesiastes, chapter 6, verse 2, may mga taong binibigyan ng Diyos ng kanilang mga hinahangad tulad ng karangalan, ari-arian at kayamanan. So, lahat po ito ay tagubili natin Diyos para sa iyo, kapatid. So praise God pa rin kasi kung mayroon ka mang naabot sa sarili mo, lahat yan ay nanggaling sa Diyos. Kaya ibalik lamang natin yung nararapat sa ating Diyos. Alam natin na mayaman ating Diyos, alam natin na sa iyong may likha, bagkus ibalik natin yung the best. Kasi bakit? Meron pang mga ibang kapatiran na nangailangan dyan. Amen? Huwag tayong maramot. Amen? Kasi, Lord, give us what we need. Even our wants. Kaya huwag tayong maging sakim. Kasi kung sakim tayo sa dalawa nating kamay, how much more na makareceive pa tayo? Amen? So, in the says of Matthew chapter 7 verse 11, ito yung pangako ng Diyos kasi siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya sabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya.
Kaya kung ikaw ay nagkukulang, kapatid, anong pangako niya? Ibibigay niya. Dumulog ka lang sa Kanya. Amen? At ang nakaganda dito, we need to give talaga. Kasi bakit? Pagbibigyan ka ng Diyos eh. Amen? Hindi lahat ng bagay ay sarilihin mo. I-share mo din yung blessing, yung pagpapala na binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Kasi sa lahat ng bagay, amen, sa lahat ng pagkakataon, Diyos po ang nagsusupply sa atin. Amen? So, it's better to give than to receive. Kaya, mapalad at masiyahin yung mga taong totoong nagbibigay sa kanyang kapwa at nagbibigay ng karangalan lalo sa ating Diyos. Amen? So, to God be the glory. Maraming salamat. God bless people of God. Magbigay po tayo ayon sa ating pasya.